Hello guys! Welcome po sa Stock Market for Beginners. Ito po ang Before You Invest in the Stock Market series, lesson number 4. Why you should consider the stock market. Bakit kailangan mo i-consider mag-invest sa stock market? Dati kasi, hindi ko nire-recommend sa mga kaibigan ko mag-invest sa stock market. Bakit? Kasi mahirap pong mag-grasp yung concept na yung presyo tumataas, bumababa, araw-araw, nahihirapan po talaga, no? Nahihirapan ng mga tao na maintindihan po yun. No? It takes time and effort, and honestly, it's not for everyone. At minsan, mas madali po talaga na mag-invest na lang po, no? Sa mga guaranteed na option. No? Pero today, now it might be time to reconsider. No? Bakit? Reason number 1, higher earning potential. Maaring mas malaki po talaga ang kitain sa stocks. Kasi po, no, sa stocks po, kaya po niyang i-outperform ang ibang instrument. Kung sanay po tayo sa time deposit, sa bonds, sa treasury bills, no. So, typically, 6% or less ang kinikita po niyan. Typical po, no. Pwedeng minsan umaabot ng 6.5 pero bihirang-bihira po. 6% or less. Sa stocks po, kayang-kaya po. Very achievable ang 8 to 10% na total returns for regular people like you and me. At kung mas magsisipag pa po tayo, more effort, more research, kaya pong itaas po yan ng kaunti. Mayari umabot tayo na 11, 12%. Doable po yan kahit na retail at average investor lang po tayo. No? Unlike sa mga fixed rate products, mahirap po talaga mangyayari po yung gano'n. Naka-fix na po kasi. No? Ayan. So sa stocks, maaaring mas mataas po talaga. No? At power of compounding, malaki po ang difference bawat 1% na return po natin. No? Halimbawa, kung i-compare po natin ng 6% versus 10%, malaki po yan. Kung may 100,000 pesos po tayo at i-invest natin, palalaguin natin for 40 years, kung 6% lang po ang compounded na natin, na interest po natin, 1 million lang po yan after 40 years. Yung 100,000 natin magiging 1 million lang po yan after 40 years. Pero kung 10% po ang nare-return ng investment po natin, magiging 4.5 million po yun. So imagine, no, ang laki po niyan. Ang laki ng difference pag pinroject natin over many years or many decades. That's why, if you're a long-term investor, you fight for every 1% kasi it adds up. So kahit na mahirap ang stocks minsan, kailangan pag-aralan kasi ang laki po talaga ng difference kung mapapaangat po natin. No? Okay? Reason number 2, increasing dividends. Pataas ang dividends. No? Your passive income can grow over time. Kasi pag may, sa mga bonds, time deposit, ganyan, ibang fixed na return po talaga, no? Fixed income asset, hindi po nagbabago ang binibigay po yan na interest. Kung ano po yun nandoon sa coupon niya, ayun po ang interest po natin. Pero ang stocks po talaga, pwede pong lumaki ang dividends every year. Kung lumalago at maganda yung napili natin business o stock, kung lumalago yung negosyo, maaaring tumataas ang dividends every year. So, pwedeng i-raise ng company ang dividends every year. At kung ang goal po natin ay mabuhay tayo sa interest income o sa mga dividends po natin, baka mas mabilis po kung sa stocks tayo mag-i-invest. Halimbawa, si ICTS, no? Intercontinental Container Terminal Services, ito po ang pinamigay niyang dividends. Imagine noong 2012, no? That is 13 years ago, 65 cents per share ang pinamimigay niyang dividends. No? Pero today, nasa 14 pesos na po. Grabe po ang inilaki ng dividends, no? Na pinamimigay. Of course, extreme example po itong si ICT na company po, no? At ito po yung graph ng paglago ng kanilang dividends na grabe po talaga. Paangat ng paangat every year. Okay po? Reason number 3, mispricing. Sa stock market po talaga, nagkakaroon po talaga ng mispricing. At yung mispricing po na yan ay nagiging opportunity. Anong ibig ko pong sabihin? Ang stocks po kasi ay governed or influenced by emotion, no? Hindi katulad po ng iba. Halimbawa, nakatira ka sa isang prime area, maglakad-lakad ka sa Makati, maglakad-lakad ka sa loob ng BGC o kung nasa Quezon City ka, nasa prime area, maglakad-lakad ka, wala ka po mabibili na lupa, no? Na mura. Wala po nakasale na lupa po dyan. Lahat po yan mahal. Never po nagiging mura po yan, no? Pero sa
stock market, minsan po, no, minsan nangyayari po, yung magagandang kumpanya, ang ganda-ganda ng kumpanya, pero mabibili mo siya ng mura. Kasi po ang stock market ay emotional place. Nagkakaroon minsan ng panic sa stock market. Ayun. So later on, matututunan nyo po ito, no, in future tutorials, in future videos, matututunan nyo po. With the right mindset, mahari po ninyo ma-take advantage po ito at makabili kayo ng magagandang company na murang-mura po. So pag mas mura mo na bilang ang isang investment, mas malaki ang potential na kumita po tayo. Okay, reason number 4, last na po ito, a lifelong learning opportunity. Kapag natututo po tayo mag-invest sa stock market, marami po tayong matututunan, hindi lang po pera. Pati po ang ating kaalaman ay lalago po, hindi lang po bulsa. We will learn how businesses work and how to manage risk. No? Ang ganda po nito. At mabibuild yung discipline, patience, and long-term thinking po natin. At you get better. Ang dami po talagang matututunan every year with the ever-changing world, with the ever-changing landscape of business po, no? Ang dami po natin matututunan. And best of all, lahat na matututunan natin, pwede nating ipasa sa ating mga mahal sa buhay. Kung may anak tayo, sa ating mga anak. At yun po, no? Ito po yung mga na marami po ibang advantage, pero ito rin po, no? Yung mga napili ko lang po. So in conclusion, maganda ang stock market kasi mataas, no? Potentially mas mataas ang returns over traditional instrument, no? At maaaring mas pataas ng pataas ang dividends every year. At merong opportunities of mispricing, lalo na po, no, kung prepared po tayo, no? Lifelong learning talaga. Isa pa pong napakahalagang advantage, no? Ayan, no? A skill and asset you can pass on to the next generation, no? Hindi po madali mag-invest sa stock market, marami pong aralin, pero it is worth it. Worth it po ang effort po natin. At hanggang doon lang ang lesson po natin ngayon. God bless. Bye-bye.